Hi, magandang araw po sa inyong lahat for our fourth and bonus reading of the day. Tingnan naman po natin kung ano po ang makikita natin sa bonus reading of the day today, no? Yan. Sana po ay napanood nyo na po yung first, second, and third reading of the day bago po kayo tumalon dito po sa ating last and bonus reading of the day. Sana rin po ay napanood nyo na po yung first, second, third, fourth kagabi, no? At yung first, second, and third kanina bago po kayo lumagtaw dito sa ating fourth reading of the day. Yan. Kamusta po kayong lahat? Sana po ay nakaresonate kayo sa ating first, second, and third reading, no? At ngayon titingnan naman po natin kung ano po ang makikita natin sa araw na to. Very malalim at mabigat po ang mga readings ngayong Friday, kaya sana wala po kayong papalagpasin at talagang pagsisisihan nyo po talaga pag hindi nyo napanood. So, talagang dapat po ay inyong mapanood. Okay? May nahulog po, no? This is King of Pentacles, no? Dapat daw po ay maging realistic ang lahat ng tao, no? Kayo po ay meron kayong good character, meron po kayong intelligence, reliable ka, at ikaw po ay nagpo-provide. Talagang naging mabuti ka po, yun nga lang po ikaw po ay naabuso at nasaktan nang hindi mo po sinasadya. So, the Emperor in reverse, ito po ay nakikitaan po ng immaturity. May weakness po akong nakikita sa kanya na lahat po sa nakikita ko sa kanya, kahit ano po yung gawin niyan, binibigyan niya lang po ng reason or nagtatry lang po siyang mag-reason out to justify kung ano man po ang ginawa niya sa iyo, no? Hindi niya po alam, pero para pong ayaw niya pong tanggapin sa sarili niya na siya ay nagsisisi, ayaw niya pong tanggapin sa sarili niya na siya ay talo sa sitwasyon na to, at ayaw niya pong sisihin ang sarili niya dahil po ayaw niyang makaramdam ng guilt feeling, no? Ikaw po ay naging mabuti, giving, very, very fair, naging generous ka, lahat ng meron ka, shinare mo, pero ano po ang ginawa niya sa iyo? Umabuso po siya at talagang hindi niya po tinake advantage niya po yung pagiging mabuti mo sa kanya, at talagang ikaw naman po dahil masaya siya, bigay ka lang ng bigay, kinalimutan mo po yung iyong sarili, no? Ngayon po ay nakakaramdam siya ng frustration sa inyong separation, failure to meet the test. Parang ang pakiramdam niya po ay natukso lang siya ng ganun-ganun lang, no? At talagang ito po ay hindi niya matanggap na parang siya ay nagkaroon ng kasalanan sa iyo. No? So nakikita ko po maraming cruel things, marami pong mga bagay siyang nagawa out of stubbornness, no? Naging stubborn po siya sa iyo, naging makasarili po siya, and sa totoo lang medyo naging rude siya sa iyo for the past months or ano na bago po kayo, nung kayo ay patapos na, no, nung kayo po ay malapit na mapunta sa end game nyo, no, ay talaga pong medyo naging rude na sa ito, at talagang ikaw po ang sinisi niya sa lahat po ng nangyari sa inyo, no? Gusto niya po talaga na ikaw ang mag-guilty, pero deep inside po, alam niya po sa sarili niya na guilty po siya as of the moment, no? Marami pong opportunities that will come your way, no? Marami pong unexpected na tulong na hindi mo po sinasadya na mangyayari po sa iyo in the next few months, no? Marami pong hindi niya po talaga kakayanin pag nakita niya po talaga na maraming tumutulong sa iyo, maraming opportunities na darating sa iyo, at mas masasaktan po ito kapag may bagong pag-ibig na dumating sa iyo. Ako, hindi niya po kakayanin yung bagong pag-ibig na darating sa iyo. Bigla po siyang magte-take action, ano? Bigla siyang magkakaroon ng willpower na agawin ka ulit, ano? Talagang ang minsan po kasi, no, yung feeling mo nga, sabi ko nga, yung feeling mo na laruan mo na matagal mo nang nasa iyo, yung laruan mo na gamit mo na, tapos biglang aayawan mo na lang kasi parang feeling mo nandyan lang naman yan anytime na gusto mong laruin, no? Tapos nakita mo po na merong nagkagusto sa laruan mo, nilalaro, hinihingi. Ngayon pilit na pilit mong binabalik sa iyo at ayaw mong ipamigay, no?
Ganyan po ang magiging pakiramdam niya. Talagang magkakaroon po siya ng pagka nakita po talaga nito, aagawin ka po talaga nito pag ikaw po ay nakita niyang sumeryoso na sa iba, pag nakita niya po na ikaw ay masaya na sa iba, aagawin ka po talaga nito, no? Tsaka niya lang po sasabihin sa'yo talaga, no? There's trickery, no? Dito, no? Avoid niya po yung conflict, papakita niya po na siya po ay masaya, papakita niya po na siya ay, masaya, kunwari ay hindi siya apektado, but the truth is affected po siya sa sitwasyon. Yan, ano? So, magkakaroon ka po ng prosperity, magkakaroon ka po ng pero meron po pala siyang meron man siya ngayong konting, siguro dahil meron siya mga struggles sa financial, may mga naitatabi pa to, pero hindi pa po siya masaya, no? Mawawala po yan, there will be losses, missed chances, marami po ang mangyayari sa kanya, at sa nakikita ko po sa mga darating na sandali ay lalo po siyang mahihirapan. May kakaroon po, there is this strength, no, na tinitest sa kanya, no? Marami po siyang uncertainties, resentment, may pagsisisi po itong taong ito. At ito pong pagsisisi na to ay talagang panggigigilan niya po sa mga susunod pong buwan sa buhay niya. Talaga pong magsisisi ito at talaga pong pakiramdam niya ay kailangan niya pong mabawi ka sa mga susunod na panahon. Ano? Kailangan ka po niyang mabawi, kailangan niya pong malaman mo na talagang ikaw daw ay kanya ka lang daw, at aagawin ka po nito pag nakita niya po na ikaw ay masaya na sa piling ng iba. Ouch! Ma-anxiety po ito. There will be anxiety, trauma, no? Talagang manghihinayang po ito at talagang parang mababaliw po ito pag ikaw ay nagkaroon ng bagong pag-ibig. Hindi niya po kakayanin na magkaroon ng bagong pag-ibig, kaya sa susunod po, sisiguraduhin niya na makukuha ka po niya pabalik, no? Talagang kukunin ka po niyang pabalik, at talagang sa nakikita ko po, hindi po siya papayag na mawala ka sa kanya. Yan. Sa nakikita ko po, magkakaroon po siya ng group conflict. Yung mga akala niya pong kakampi niya ay babaliktad na po sa kanya, and there will be an isolation here, no? I-isolate niya po yung sarili niya, tatanggalin niya po yung kanyang connection sa iba niyang mga yung mga akala niya kaibigan niya, yung mga akala niya na friends niya, tatanggalin niya po doon ang kanyang loyalty, no? Dahil ang pakiramdam niya, trinatraidor, there's betrayal, hindi po siya, hindi niya po yun panghihinayangan na mawala, no? Naiisip niya rin po yung mga taong nanira sa inyo. Ngayon niya naiintindihan yung connection nyo, yung union nyo, yung partnership nyo, na hindi niya po pinahalagahan, na tinapon niya lang po sa basura. Ngayon niya po naiisip na yung samahan nyo is one of a kind. Yung samahan nyo is somehow ay sana ay nalagpasan daw lahat ng mga problema nyo, pero hindi, no? Talagang yan po ang nakikita ko. Talagang magulo po siya sa ngayon, and talagang hindi niya po alam ang kanyang gagawin, kung paano niya po ito mababawi sa'yo. Ay nako. May pagka-childish din po ang taong ito, no? Talagang sa makikita mo po dito ay talagang may pagka-childish po ang taong ito, at talagang sa susunod po talaga ay lalo pa po itong mamumblema, no? Page of Cups in reverse is all about selfishness. Naging selfish daw po siya sa iyo, immature, talagang sarili niya lang po inisip niya, naging manhid na siya sa iyo, naging irritable na siya sa iyo, kaya po wala na pong natitirang parang nung time na yun, parang bisit na bisit ka, konting sabi mo lang sa kanya, konting usap mo lang sa kanya, ay talagang kayong dalawa ay nag-aaway, no? Parang sumasabog na bulkan. Hindi mo maintindihan bakit ganyan siya sa'yo. Pero sa totoo lang po, ngayon pinagsisisihan niya po yan, kasi lahat po yan ay bumabalik sa kanya ng bonggang-bongga, no? Hindi po siya makapagdesisyon kung ano po ang tamang gawin sa kanya o ang tamang gawin para
siya po ngayon ay maging maayos. Self-victimization, siya po ang gumawa ng kalokohan na yan sa sarili niya. Siya po ang nagbiktima sa sarili niya at siya po ang gumawa niya, nag-trap sa sarili niya. Self-entrapment po, siya po ang gumawa niyan sa sarili niya. No? Marami po siyang plinano na mga kasiraan mo. Talagang naging careless siya magdesisyon, naging selfish, naging hambog, no, naging hambog siya sa pagtrato niya sa iyo. Ngayon pinagsisisihan niya po lahat 'yan, ano? Gusto niya pong lumayo, gusto niya po ng rest, gusto niya po ng transition sa buhay niya, gusto niya pong mag-isip ng malalim na malalim at paano raw mareresolba lahat sa buhay niya ngayon. As a matter of fact, itong taong to ngayon ay pagod na pagod po at gusto niya pong magpahinga, lumayo muna at talagang mag-isip po talaga na kung saan siya mapapabuti at kung ano ang kanyang gagawin. The Wheel of Fortune, ayan, may pagbabago po kasi sa buhay mo. Meron pong sa iba sa inyo, meron na po kayong ibang loved ones, meron pong darating sa buhay nyo at hindi niya po ito matatanggap. There will come a time yung sitwasyon na to ay para siyang kakainin ng lupa sa sakit at talaga pong dadamdamin niya po ang pagkawala mo sa buhay niya. The Fool in reverse is all about unwise decision. Hindi po pinag-isipan ng maayos, talaga pong bara-barang decision lang ang ginawa niya sa sarili niya. Kaya ngayon po, siya po ay parang basang sisiw na nag-iisip. Dahil po sa lahat po ng sakit na binigay niya sa iyo, totally po, no, para siyang nawala para po siyang nagtampo sa bigas dahil ikaw po sobra po ang pag-aalagang binigay mo sa kanya and technically siya po ang sumira sa inyo. Napaka-disorganized ng buhay nito ngayon. Hindi niya po alam kung paano, anong direksyon magiging ang buhay niya o kung saan po siya huhugot ng direksyon. Magkakaroon ka po ng justice sa mga susunod na panahon. Mag-stay put ka lang po and the divine universe will let you see it and feel it and makakarating po sa iyo lahat po ng mga mangyayari sa kanyang di ka nais-nais. Yung balik po ng karma sa kanya ay makikita mo at mababalitaan mo. So that's it for your fourth and bonus reading of the day. Maraming salamat po sa inyong lahat. I will try to give you another bonus for tonight if kaya ko pa po, because it's Friday, lahat po ng kung kakayanin, titingnan po natin kung ako makakapagbigay pa po later ng bonus reading para sa inyong lahat. For the meantime, panoorin nyo po yung second, third, fourth reading last night and yung first, second, third at itong bonus reading bago po nyo puntahan yung mga susunod po na yung mga susunod po nating readings, no? So maraming salamat po sa inyong lahat and to my ever faithful, loyal, solid Lady Elena family, I love you all from the bottom of my heart. Mahal na mahal ko po kayong lahat at wag po kayong magsasawang manood at sumuporta sa ating channel dahil kahit nasang lupalo po ako ng daigdig, ako po ay magbibigay sa inyo ng reading of the day at hindi po ako mapapagod kahit ano pa po yan. Maraming salamat po sa inyong lahat and God bless you all. And for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena, that's LADYLY, Elena, nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makokontak. That's my only official and only legit FB account. Maraming salamat po sa inyong lahat. And magandang araw po sa inyong gabi sa inyong lahat rather. And sa inyo pong lahat no na mini-message ng fake na Lady Elena, mag-ingat po kayo dahil siya po ay nangi-scam, nangunguha ng nag-hack ng inyong mga account, kaya mag-ingat po kayo at wag po kayong magpapauto sa tao na yan. Okay? And ang lagi ko pong bilin sa inyo, sa aking mga ever loyal, faithful, solid na Lady Elena family, ay just you wake up today, just do 3 things that will make you happy for today. Spoil yourself, prioritize yourself, make yourself a priority. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Be grateful na meron pa po tayong buhay, tayo po ay buhay pa at healthy, no?
And always remember po to love yourself because self-love is still the best love of all. Swerte na lang po tayo kung tayo po ay babalikan ng pagmamahal ng mga taong mahal natin. Pero tayo po ang may obligasyon na mahalin at bigyan ng pagmamahal ang ating mga sarili. And of course, you have to remember that life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your love story. I will be back for another reading. Huwag po kayong malulungkot. And no skipping of ads. Pakiusap ko lang po. Tulong nyo na po yan sa ating channel. And for those of you who would like to give me a super thanks for this video, I would really appreciate that dahil nag-iipon na po tayo para sa ating One Love a Day ulit sa ating mga street lolos and lolas for our street elderly. Yan po ang pa-welcome natin sa 2025 para sa ating mga lolos and lolas sa kalye. Okay, maraming salamat po. God bless you all and I love you all from the bottom of my heart. Bye!